Hello. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Bago ko pakilala ang ating Pangulo, gusto ko lang paabot sa inyo na nandito tayo sa isang napaka-significant na venue. Alam niyo, pagpasok niyo pa lang sa pintuang ito, merong isang napakagandang painting. Painting ng isang dating Pangulo na nanunumpa na maatas na bagong Pangulo dahil may isang Pangulo na natanggal. Alam na natin yun. Hindi na chismis yun. Hindi na natin palalayuin pa. This is a very significant and solemn place. Sa mga nautusang bumili ng suka, bundok, abogado yan. Si Bato, magiting na general yan. Hindi ko na sasabihin saan magiting yan. Malasakit yan. Isa pang magsusuka, si Hinlo, abogado yan. Si Attorney Lambino, abogado yan. Si Attorney Marcoleta, Congressman Marcoleta, isang respetadong congressman, isang magiting na abogado. Meron tayong isang master theologian, si Pastor Iboloy, at isa pang magiting na abogado, dating executive secretary na gwapo kagaya ko, si Attorney Vic Rodriguez. At isang napakagwapong premierong aktor at famous awardee, si Philip Salvador. Very effective. Sila po ang mga nautusan bumili ng suka. So, para sa mga nabudol, nais kong ihatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Subject matter sa isip ko pupunta dito. Problema ay just in-handed baka ito at ang plataforma dito na lang tayo rin. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao. Sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam ko, I would like to, I don't want to criticize anybody. But you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue
hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, yung solusyon, mahina. Ilaw! Yun! Sa wakas. Hindi na makita. I love you, Tay Digong! Alam natin yung issue. Meron natin usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina sa dito, gusto natin plataforma na sasabihin kalimutan ko ito lang. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka, either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Kunin na natin yung graft and corruption. Nandyan yan. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin
hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and keep on, promising people for so many things. Pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. It's easier for you to find employment or jobs now than before. Did go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahapon. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang drogista, may gano'n ako. Bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi mo kasi meron isang presidente
na talagang bangal. Ito yung buang. Ito yung bisyo ng droga. Long term yan. Maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi, nakatindig lang yan sa kwarto niya. O natutulog. Ganito na lang. Marami na yung problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right. More rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin dyan, kung sabihin, wala yung si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Kung tignan mo ang Pilipino, huwag ka magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-uusap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. Pasok! Pasok! Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at bamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Yes!
Rodriguez! Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante to. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yun. Atty. Rodriguez. Itong apa kata kaki boy? Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi nyo na rinig kasi Pastor eh. Ang sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ang mga apostoles ng yawa. Dito tayo sa politika ito eh. So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na ito yung sunod na sinasabi ko, humahanga talaga sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. So kapag nagsalita ito, hindi ko naman kilala to. At yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling to ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, eh talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng gano'n. Yung mga bright na karihan kasi yung mga bright, mga gago eh. Haluan nila yung trabaho na ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Ito yan sir. Hindi kita alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Dirito, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mapatayin natin. Go! 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 Nakapatay tayo pa ng mga 15 na senador. Pasok na tayo na. Oh, great flip!
Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero sige na, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Sa abogado, sa trial, hindi sa social life niya. At siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yung pababata talaga sa iyo. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat pakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan i-bandera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Baliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro may asawa ka ba, no? Ayun, may asawa. Kaya ka nang kalit-sulit siya ang buhay. Yung akin, andito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba? Sitwasyon sa... I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very almost sad. Itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Tumindi ko nga. Kaya kailangan alagaan natin ng gusto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Kaya ako ang milisyo yan. Kung gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino?
Girly Balaba, sino? Duterte. Kasumay. Huwag, tama eh. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go-go-go. A lawyer, almost to the point of basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan na very long time ago, na hindi ito noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his key interest na sa kikita ko yung pagsasalita niya. So, kita kami few days before the filing, I passed by a caller, nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Tilinte, Ilonggo na yan. Sinol rin Ilonggo. Teka, padakon mo na si para may hindi naman sa pangan. It's not because I'd like to gusto ko rin talaga na may representation ng Western Visayas. Dapat lang magpapanalo tayo na para alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to, kaya nakakamot ako. Tumakatituro ng may pera ko bang? May magkain tayo maya.
Ito ang gastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aim was in military hand. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay bato. O, totoo yan. Totoo. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Kalili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, punta ko, sabi ko, nagsalo na ng bola, namatay. So, yes, Mayor. Puta, ang bola, putaw, bakal. Yung bola na ano. O bakit namatay? Kasi pagsalo, baka talagang sinadya na nilakasan ng gusto. Baka may pustahan sila ng laro na yun. Galing kay bato yung bola eh. Kaya pag si bato ang kalaro ninyo, huwag din yung saluin yung bola. Kaya ano, tumakilid ka lang palawan. Kasi doon namatay, hindi ako nagpapatawa, yun talaga ang nangyari. Doon natumba kayo, minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito sa bato o hindi. Alam mo, kung naghahanap kayo ng original taga DDS, huwag ka lang ano ha, siya. Hindi ako. Mayor ako, diba? May tusan mga pagpatay dyan. So yun, Chief of Police. Pinakamatagal kasi taga-daw. Alam mo, pag niremember na bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-shooting. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Hindi sabihin bata-bata na tao-tao. Kaibigan. Kaibigan na ano ang maidugtag ko sa pinto? Dahil minsan itong mga putang ilang kriminal yan. Bato! Putang ina yan, ano, pabalik-balik yan sa... Gawin mo! Yes, sir! Minsan magsabi ko, tapusin mo na! Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ang, alam mo sa totoo lang, magprangka-prang ka, walang sundalo na hindi pumunta. Walang sundalo na hindi pumunta. Baski na walang uto sa kanila. If they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo,
paputukin mo yung granada, yung performance nila apektado. Naka-record yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion conference, kaya ba dito? Hindi mo, panahon niya, rate marami. Rate 4. Panlima. Siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan. Ngayon, umasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan sabihin mo na ang ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance niya. Talagang tapos. Lahat yan, walang ano. Lahat, as lahat. Baka mag-ano kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra, killing lang. Ano, sino nag-invento yung putang yan? Bakit maging extra yan? Ano yan? Puta? Lahat sundalo. And, hindi ko na lahat. Hindi ko na lahat. Kumpleto na kaya. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako na. Maka-Duterte ito eh. Talagang maka-Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Sabi ko yan, balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bunda. Talagang pwede na naging sinabi. Ito yung may taong may social conscience. Eh yung arte siya, wala yan. Usapin mo yung taong tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Gaya nito na yung Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yung madrama. Prangka ito kung kilala niyo kasi prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan mo. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Karaman tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera na tayo. Alam mo, wala talaga pera. Last minute,
ambag-ambag ng kami. Ano ba sa Tagalog yan? Ambag. Contribute na kami. Ambag. Yun na yun. Probe yan. Pero, kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo na lang doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero huwag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Correct. Mahirap na. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila, magsige, dasal. Mahulog sana yan. Wala na walang tao. Intervals, interspans. Ito kaya ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko. Parang kung ano kaya sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. So, pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. So, sabihin mo lang na kalahati nito kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magaling na. I'd like to remind again everybody that, democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you are served there for about 6 years, in Aliska, another one. And for the mayor and the rest of the officials of government. Talagang election. Mabuti yan. So it is intended, ang mahirap kasi may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yung papasok. Huwag din yung yan, maski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niya. Sisirain lang ang bayan natin. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang talaga kung kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ito. At least may lalo na ito si Tony Marculeta. Parang pare ito eh. Nagkamali ito ng trabaho. Pare sana ito pero iglesia. Pastor na. So magsalita ito totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan.
Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan ibiganin mo na lang. Baka may enkwentro mo ito sa korte, putang ina, baka ilang paso ka. Kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang tagal na nagtrabaho ito sa PDP. A very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni Jun Ibasco. Yan si Jun Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? Jun, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, kung sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpaplenong ito sila sa Punot Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal na assign pagka ganun. Takot ang ano, takot yung hindi nila magyabang. Takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na ano. So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi ng ano na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Nagsambahan. Mga ano, mabigat na ano sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan siya, yan sila. Opo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatay tawagin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ivan. NPA talaga yun. NPA talaga. Huwag na tayong mag-drama. So, gustong ganun na ng sabi ko, putang gago. Pare yan. Kung ano yan. Damay pa ako niya. Imbestiga ka ng imbestigayin mo yung totoo lang. So, detain siya. At yung one day, nalaalap ninyo yun, inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala sila mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan,
matindi yan. Kasi sanay sila sa organization. So, kinuha ko yan. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. So, Baron ba yun? 25, 30 years. Gala from a NPA nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan ang tigas dyan sa yung mga military naman. Sabi ko, intindihin nyo. Inirelease wala tayong magawa. Wala mapuntahan ng mga tao. Kaya yung mga asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan ito totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayon kaibigan kami. Kaya ko nung sabi nila na yung si Duterte komunista yan. Ang totoo niyan talaga. Baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya lang ako ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi yung Duterte, ni-issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayo magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, hindi na maniwala. Wow. Sinabi ko sa totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Alam ko yan yung pare, marunong mga Katoliko. Ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya lamang tayo ng konti dyan sa kumulan ng isip. So, ganito, siya yung factor niya. Siya yung sa akin, wala naman, sanay na kami. Siya na yung spacing sa kwarta niya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Lawag talaga. Lawag talaga. Para, Ate Marcos, punta ko nung rally kami sa inyo. Yung mabibigat, sa Buanga siguro. Nandoon ako, pero hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na. Alam mo yung aeroplano, hindi ba rin ako piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, baski yung may pressure, hindi ba rin yung halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Gano'n, hindi na ako na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there. So,
Bigyan natin kay Junior. So, dito tayo magsunod kay Junior. Siya yung makapag-trust him to do the job. So, siya yung bigay ng program. Sign language yan. Paano naman? Magkita tayo bukas. Kasi nag-aaral ako para gano'n na lang. Nehen piyol yan. Chinese yan. You're beautiful. So, uwi na tayo. Tinig ng istorya dito. Wala yung ano lang, yung tingin ko na katod pambuhay ng nandito pala yung classmate ko. Dabs Mamao of Lanao del Norte. Classmate ko